Nagkaroon kami ng malakas na away ng nanay ko noong isang araw. Hindi ko alam kung bakit, pero parang lahat ng bagay ay nagiging dahilan ng pagtatalo namin. Mula sa pagkain hanggang sa mga simpleng bagay, lahat ay nagiging malaking issue para sa kanya. Noong araw na iyon, nag-uusap kami tungkol sa aking trabaho. Gusto niya na magtrabaho ako sa kumpanya ng kanyang kaibigan. Pero hindi ko gusto ang trabahong iyon. Gusto ko ang aking sariling landas, pero hindi niya ito maiintindihan. Ang pag-uusap ay naging mainit at umabot sa punto na hindi na kami nag-uusap. Isang araw, napagtanto ko na kinailangan ko nang umalis sa aming bahay para makapag-isip-isip at makapagpahinga ng isip. Kaya nagpasya akong magplano ng paglalakbay sa ibang bansa. At ang aking napiling bansa ay ang Japan. Dahil gusto kong makita ang kagandahan ng kanilang kultura at mag-alam ng mga bagay na hindi ko pa ito alam. Nag-book ako ng ticket at nag-pack ng mga kailangan ko. Hindi ko sinabi sa nanay ko ang plano ko dahil alam kong magiging masaya siya at magiging mas malakas ang away namin. Nagpaalam ako sa aking mga kaibigan at sinabi sa kanila na magpapahinga muna ako. Noong araw ng pag-alis ko, medyo malungkot ako. Alam kong magiging mahirap ang paghihiwalay sa pamilya ko. Pero kailangan ko ito para sa aking sarili. Nakasakay na ako sa eroplano at nagtungo sa Japan. Nang dumating ako sa Japan, nakapture agad ako ng kagandahan ng lugar. Ang mga gusali, ang mga tao, at ang mga kultura ay napakaganda. Nagpasya akong mag-ikot sa mga lugar na gusto kong bisitahin. Nagpunta ako sa Tokyo, Osaka, at Kyoto. Nakita ko ang mga templo, mga hardin, at mga kultura ng mga Hapon na tiyak na napakaganda. Sa mga araw na iyon, nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-isip-isip at magrefleksyon tungkol sa aking buhay. Nakita ko na hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pagtatalo at galit. May mga bagay na mas mahalaga sa buhay, tulad ng pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan. Nagpasya akong magbalik sa Pilipinas pagkatapos ng ilang linggo. Alam kong kailangan kong harapin ang aking nanay at mag-usap kami tungkol sa mga nangyari. Pero ngayon, handa na ako na harapin ang mga problema namin at mag-usap ng maayos. Nang dumating ako sa Pilipinas, nagpaalam ako sa nanay ko at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Nag-usap kami ng maayos at nag-sorry kami sa isa't isa. Alam kong hindi lahat ng bagay ay magiging madali. Pero alam ko na kailangan namin ito para sa aking sarili at para sa amin. Ang paglalakbay ko sa Japan ay nagbago sa akin. Nagturo sa akin na may mga bagay na mas mahalaga sa buhay kaysa sa mga maliliit na problema. At nagturo sa akin na ang pagmamahal ng pamilya ay hindi dapat mawala dahil sa mga maliliit na bagay lamang.